Siyempre, masaya kasi naka-recover kami dun sa third and fourth set. So, siyempre, yung winning ng Signal talagang nandun eh. So, mahirap din talaga silang kalaban. Since dati pa naman, ano na yan eh. Siyempre, si Coach Chuck hindi basta-basta magpapatalo kahit sino yung player niyan. So, talagang nagsipag sila. So, siguro yung break na punta sa amin, tsaka siguro nakatulong din yung sanay na sa laro yung Creamline sa mga ganong laban. So, malaking advantage sa amin. So, happy ako at nakuha namin yung panalo. Thank you, Coach. And for points, 27 points in this game. Siguro nung fifth set, kayo as players, ano lang yung tumatakbo sa isip nyo na yung down 2 sets kayo, kailangan nyo makuha naman na yun? Actually, nung fifth set, hindi na namin inisip na down 2 sets kami. Parang 0-0 na kasi. Parang, yun lang. Parang, ang ganda lang nung fifth set kasi parang bumalik yung energy ng team. Kasi nawala talaga nung third and fourth set eh. Parang, ang ano namin sa loob, parang medyo matamlay. Pero nung fifth set, talagang bumalik yung energy ng bawat isa and sobrang ganda, ang saya sa loob na naka-recover kami dun sa third. Thank you. The floor is open for questions. Coach, for you lang, ano lang yung masasabi mo sa naging growth ni Pon sa team nyo? Lalo na wala nung nag-MVP conference, nung Red 4 siya, kumbaga tuloy-tuloy na yung pagpapakita niya ng ngayon. Siyempre, deserve talaga ni Pons yung slot na sa amin kasi talagang sobrang magaling magpa-condition ng katawan, napaka aga lagi sa ensayo. Tsaka yung determination niya sa game talagang laging nandyan. So, talagang masaya kami para kay Pons kasi talagang nakabalik siya from beach sa indoor. Siguro mas madami pang ipapakita si Pons sa mga next game. So, happy kami kasi talagang nagagamit talaga namin si Pons sa galing niya. So, yun. For points, simula nga nung reinforced conference niya yun na nag-MVP ka, ano yung siguro naging pagbabago sa'yo or tumaas ba yung confidence, bago ba yung energy, o kumbaga naging consistent ka lang from the start na tuloy-tuloy lang yung bigay para sa akin? Actually, gusto ko lang din talaga maging consistent. And yung goal ko lang talaga everyday sa training pa lang na mag-improve ako kahit 1% lang everyday. And yun, parang sa training kasi, parang na-challenge din talaga ako kasi sobrang competitive ng lahat. So, pahirapan talaga pumuntos, pahirapan walang nagpapabagsak ng bola. So, as a player talaga, na-challenge din ako sa mga kasama ko. So, parang sobrang laking bagay yon sa akin na pagdating ng laro talagang hindi ako papayag na basta-basta lang. And for Coach, pagdating mo sa mga 5-setters, siguro meron bang specific instruction o may ginagawa bang iba o paano lang talaga na-handle ng Creamline lagi yung mga 5 sets kahit sabihin na natin humahabol yung mga kalaban? Wala naman siguro. Talagang siguro yung willing na manalo kahit na 5 sets ba, first set or 4 sets. So, back to basic lang palagi. Ayun naman laging nire-remind ko, wag silang ma-pressure, back to basic lang, ang mga basic service receive, yun naman talaga yung nagpapanalo. So, yung willing na manalo, yun yung laging dala ng Creamline. And Coach, siguro po, update lang din po kay Alyssa po na hindi na po siya sa kabalik. Ano po yung naging problema po siguro sa tuhod niya po ata yung As of now talaga wala pa akong alam. So kinamusta ko lang siya, sabi ko tinanong ko siya kung okay siya, sabi niya naman okay. So siguro after nito malalaman namin yung health ni Alyssa kung okay ba. Hopefully wala namang injury. So wala pa akong masyadong Pero sabi niya okay naman siya. Coach, ano na lang yung magiging mindset ng team heading into your next game? Ito yung game ngayon, malaking sa amin, malaking challenge para sa next game kasi talagang naka-recover din yung Signal. Siguro sa amin to, lesson sa amin na talaga wag
Huwag magpahinga habang laro kung laro. So bigay 100% habang di natatapos yung game. Kasi first 2 sets nakuha namin, okay naman. So lesson sa amin to. So practice muna ulit kami for Cherry. Thank you, Coach. Thank you, Pons. Okay.